Mr. Chair, ang isa ko pong nakikita na unang kailangan gawin, although I think there's already a procurement law, medyo baguhin po yung sistema ng bidding. Sa akin lang pong palagay, sapagkat dyan po nagsisimula, kaya nakakasiguro. Nung bidding. Bidding po, Mr. Senate President. In shortcut terms po, I think, because initially po, ang bidding po, nagiging problema po niyan, parang later on, the back has the full power and authority para magawa po lahat yung gusto nila. Kasi sometimes contractors are being disqualified. Meron po mga proseso na madali nilang magagawa. Kahit po hugutan lang ng papel, may post-evaluation, etc. Pero ang maganda po dito is that kailangan po siguro mabigyan yung mga contractors ng leeway kung paano din magkakaroon ng modification sa bid later on. But it's not a bidding po sa akin pong palagay. Sa akin pong palagay, Mr. Senate President, Mr. Chair, siguro po parang gawin, parang auction yung project na present. Open po. I mean, pagka po ito'y with the presence of those qualified contractors, given the project name and then the ABC, the approved budget for the contract, personally po, contractors can make like an auction na magkano proyekto, 100 bilyon. O ikaw, contractor A, magkano ang bid mo dyan? Siyempre po, legalan na po lahat yun. Present po sila. Pagka po sila nag-offer, personal po, nanduro na po yun. Wala na pong kasi, of course, before the auction, their documents must already be, nakita na po lahat. Parang they are really qualified for the project, and they can be included in those possible auctioneers. So, pwede po siguro yung ganon. Para, pagka po ganon, wala pong nakasisiguro na sa bidding. Maaari pong... Oo. Yes po. So, Mr. Chair. Importante rin na yung pick-up, malinis yung mga magbibid, di ba? Yes po, Mr. Chair. Ang sabi ko nga po, contractors could have been qualified and with their... status regarding their experience, etc., etc. And once qualified, they can be included in the auction. Pag nag-auction ba, bidding, open, ganyan, mawawala yung 3% ni Kamote, 2% si ganon. Open mawala na po. Yun, ano? Open na po, Mr. Chair. Sapagkat hindi na kailangang suhulan yung mga Tingin ko po, mahihirapan na po nilang magawa yung gusto nila kasi anybody can just join the bidding. Mr. Chair, with the indulgence of the Senator, Senate President, Yusek Bernardo, maganda ho yung panukala ninyo, pero minsan ang problema po, yung mga district engineer, mga politiko po ang naglalagay. Me and you, alam ho natin yan. I mean, it's been the practice. Ilalagay ni Congressman yung kanyang district engineer dito. Kagaya ngayon ni ito, pag nasibak ito mga ito, di may papalit. Bata ni ganito, yung bata-bata system. Kaya, yung sinasabi yun ninyong bidding, syempre, gagawa ng paraan din ng district engineer na para hindi manalo yung iba kasi nga, siya may utang na loob, tapos pondo pa ni congressman, tapos tao pa siya ni congressman. Di ba? Paano yung, wala din eh. Kaya kahit sabi mo na lowest bidder, things like that, may auction, pero kung bata ni congressman yung district engineer, yung assistant district engineer, na siya ang naglagay dyan, inalagaan niya from pinaka-lowest ranking na engineer sa DPWH, tumaas, nilagay niya sa pwesto, di ba? How do you address that, Yusek? I think, Mr. Chair, pagka po naka-open talaga to sa public, kahit po kung sino mang appointee po ng congressman or whoever na tinulungan ng congressman, hindi po siya pwede makialam doon dahil pagka po nasa sistema ng ganon and all those auctioneers are qualified, already have been pre-qualified, ano po sila, ibig sabihin may capacity po sila, may experience po sila, financially capable, and they did those projects ng nasa proseso. Wala pong makakakwento kasi kahit sino po pwedeng sumali basta qualified. Mr. Chair, with the indulgence of the Senate President again, may ginanda ba nung ginawa itong, I don't know kung kanino administrasyon, na RD po pwede na mag-decide ng bidding pag 150 million or less ang proyekto. Otherwise, dapat sa main office. Pero meron yatang, I don't know, pero I've read it na 150 pwede na mag-decide ang RD.
And then, may bibigay niya kung kanino contractor. Dapat bang alisin na ito? Dapat main office na lang mag-decide na 150, 100, dito ang bidding, ito yung kuan. Kaysa sa, kasi I'm sure if favor ng regional director, Yusek. Sir, babalikan ko po yung kwan. Sa naalala ko po, it was during the time of Secretary Mark Villar when we increased the capabilities of district into 100 million. Later on po, nung panahon po ni Secretary Bunoan, I think it became 150. While in the region po 300, naging 400 million na po ngayon ang capability. But that does not guarantee po that the regional director can just tell the BAC na ito manalo kung naka-auction pong ganun. Sapagkat ang BAC po, it's a different, although sinasabi natin na tao din ang director yan, tao rin ang district engineer. Pero po pag may committee po at nasa publiko po ito, nakikita po ng lahat ng tao. At kumbaga sa auction po yung nagtatawaran, wala na pong dayaan doon sa akin pong palagay. Pero how would you address, Yusek, yung kagaya ng ginawa ni Diskaya, 4 na kumpanya, St. Gerard, St. Timothy, pagsasalihin niya lahat yung 3, 4, tapos kunwari sila lang naglalaban-laban, wala talagang actually nakalaban. How will you address that naman? I mean, walang alam yung BAC na isa lang pala ang may-ari ng kumpanya na yun. Kasi may mga balita ako na iba-iba or mag-uusap-usap, magkakaibigan na kontraktor. Sali ka dyan, meron ka 1%. Pag natalo ka, etc., ako nang bahala. How do you address that again? Case po ng mga Diskaya, I think, parang naging lang din po ng DPWH yun, nung ibang mga na hindi nila tiningnan mabuti na itong mga ito isang kumpanya lamang. Actually, talaga pong bawal yun. Hindi naman po pwede. Kahit 2 lang po ang magkalaban na isang kumpanya bali ang may-ari, hindi po pwede yun . So, bawal po talaga yun. Ngayon, sa pagsali po naman sa bidding, bakit po nila makukuha niyan kung sakaling lahat naman ng qualified sa buong Pilipinas? At halimbawa po, nasa Metro Manila yung project. Kahit po taga Region 3 na qualified talaga, pwedeng sumali. Hindi po malilimitahan ang mga contractors dito. If earlier, there could have been some evaluations of these contractors and anybody can join if they are qualified. Okay. Okay, that's one way of trying to address it. Isa sa mga pwedeng solusyon natin, open bidding. Engineer Alcantara, kayo naman. Mr. President, Mr. Chair, I agree po dun sinabi Yusek Bernardo, pero meron pong siguro dapat mag-add po tayo ng additional ruling regarding mga contractor. Kasi po, halimbawa po open bidding. I think the DPWH cannot control naman po fully kung sa labas naman po mag-uusap lahat yung mga contractor na yan . Pwede po sila mag-auction na, ako o ikaw, ito lang sasabihin mo during the auction. Maganda po yung suggestion ni Yusek Bernardo po. Ang lang po, siguro sir, ma-implement, dati po kasi pag 2 beses kang natalo, may 2-strike o 3-strike policy po kami. Yun po siguro dapat higpitan po doon. Halimbawa po, nag-join ka po sa bidding, natalo ka po ng 3 beses. Medyo na po yun parang questionable na po bakit natatalo ka lagi. So doon po nagkakaroon. Siguro po, higpitan lang po yung implementation ng 3-strike policy. Actually, meron na po dati po sa DPWH po noon. Para hindi po laging talo kung sino man po yung nagpapatalo. Ganun po na lumalabas na loser. Yun po yung maiano ko, Your Honor. Kasi po nag-uusap, may mga contractors association po, bawat lugar, may possibility. Hindi ko po sinasabing baka lang po, may possible na sila lang din po mag-uusap. So, makakapag-bid din po sila ng kanya-kanya. So, currently, walang 3-strike policy? Currently, walang 3-strike policy? Yusek Bernardo? Mr. Chair, if I may correct Engineer Alcantara, yung po sinasabing 3-strike policy are 3-strike violations po or 2-strike violations. I mean, earlier po, when a contractor joined the bidding and there were deficiencies in his documents or whatever that may cause him to be disqualified, yun po yung first offense. Halimbawa po, hindi siya sumaling bigla. Kung bumili siya ng dokumento, hindi po siya sumali. Yun po yung 1 strike na po yun. Ang losing 3 times or 2 times in a bidding will not you will not be given strike policy.
Pagka po tama po ang dokumento niya. Walang ganon. Doon lang sa mga documentation kung nagkakamali. Engineer, well, Yun po yung ibig sabihin, sir. Kasi meron po mga sumasali po na matatalo, pero yung dokumento po talagang parang hindi naman po palaga panlaban, Your Honor. Yun po yung ibig sabihin, Your Honor. merong isang idea, both of you can answer. I'm not sure kanino ko narinig ito. Isa sa mga tulpo eh. Either Rapi or Erwin to eh. Narinig ko. Sabi niya, bakit di raw alisin yung district? Wala nang kontrolado congressman. Ilagay na sa regional. Or lakihan yung, or itaas yung district into the regional. Ano tingin niyo ron? I'm sorry, it's Senator Marcoleta who said that idea. Anong comment niyo po? May I po, Mr. Senate President. Ang hirap po dyan, ang region po ay location po. Halimbawa po, ang region po ay halimbawa po, kamukha po ng nasa NCR. Medyo magkakalayo din po yung area. I think, halimbawa po, sa isang probinsya, halimbawa, na regional office, si Region 3 po, Mr. Chair, na nasa Central Luzon, nasa Pampanga. The area of jurisdiction of Region 3 are all in, let's say, Bulacan, Nueva Ecija, nasa Bataan. So magkakalayo po ito. And doing one, if it will be implemented by only one office in a location na medyo malayo po, ganun po katagal yung coordination. Medyo mahirap pong yung opisina ay nandun lang. While it can be possible po na ganun. Pero ang una po namin naging plano nun, na narinig ko, is that ang i-abolish nung una, region. District po ang ititira. Yun lang po, Mr. Chair. I just want to feed in this Baliktad initial... naman. Anong magiging pabor nun? Anong magiging mabuti ng mawala yung region at yung district lang? Mr. Chair, hindi na nga po natuloy yun kasi ang unang-una pong ayaw pumayag doon yung ating mga kaibigan dito sa lower house, I think. Kasi yun nga po yung ano. While the projects can be implemented by the region, still... they can talk naman po to the... Sino to the yung mga regional kaibigan yung ayaw pumayag sa lower house? Mahirap po magsabi ng pangalan, Mr. Senate President. Di po. Okay, so the suggestion of Senator Rodante has been answered. I will try to look into the suggestions about the issue of bidding. Thank you, Mr. Chairman.